tayo po ay biktima ng batas eh. Itong nangyayari po sa atin, ito kasi yung deregulation ng oil deregulation noong 1998. Ito po yung batas na ito na yung mga oligarko ng langis, sila na po ang nagdi-dictate ng presyo ng langis. Isipin ninyo, tumaas ang langis ng ganyang kataas na 100% na yata, from 50 to 110, parang ganyan na yata, 112. Eh, masasyak ka talaga. Anong nangyari? Parang, asan ang gobyerno? Eh, wala po tayong magagawa dahil yan ang batas. Kaya ngayon po, meron po tayong mga hakbang dyan sa Senado na yung batas po na yan, kung hindi ma-emendahan, ay ma-repeal yan. Hindi po tayo papayag na ganito ang gagawin sa atin para tayo mga alipin nitong mga oligarko ng langis. At saka, Senator, yung gusto ding suspendihin yung excise tax, kayo pumapabor din ho ba noon? Opo, tayo po co-author din po niyan. Pero ang masasabi ko lang po, makakatulong po ito. Definitely. Makakatulong po yan. Lahat po yan, pati po yung VAT. Gusto din namin tanggalin yan. Medyo kumokontra pa ang administrasyon, pero dapat tanggalin din muna yan, suspindihin muna. Pero lahat po yan, may maitutulong. Totoo. Pero maliit. Maliit lang po yan. Ilang percent lang po yan. Kung gusto natin, yung hindi band-aid solution. Kasi tawag ko dyan, band-aid. Sususpindihin mo, babalik mo. Kailangan natin ng tunay na solusyon. At ang tunay na solusyon, uulitin ko po, makapagnegosyo tayo kasama ang mga bansang inisip natin noon ay baka kalaban natin. Ha? Nabura na yan sa panahon ni Digong, pero bumalik. Pero ngayon, ano ba? Andyan. Sino bang handang tumulong sa atin ngayon? China, Russia. Yan po yung mga bansa na nandyan. Sana, makagawa po tayo ngayon ng batas na gustong-gusto natin na ipatawag sana kami ng Pangulo. Kasi yan naman po ang nasa Article 6, Section 12 yata o 14 na anytime pwede niyang i-convene ang Kongreso, no, para siguro kailangan na po namin amendahan talaga ang konstitusyon. Kasi kailangan po natin ibahin na yung mga provision ng economic provision ng ating konstitusyon para malaya na pong makapasok yung mga foreign investor. Kasi po, tatandaan po nyo, nagkaroon ng Supreme Court decision na pinagbawalan po yung oil exploration natin with China. So medyo madami na naman kukontra dyan. Madami na namang lilitaw. Kaya sana po, tunay na to. Ako number 1 ako na humihiling sa taong bayan na nasa inyong mga kamay na po ito. Na sana kayo na po ang humiling sa ating Pangulo na amendahan natin ng economic provision, ng konstitusyon para malaya na po tayong makapag-mosquito, ibig sabihin makapagbutas po sa mga lugar na alam nating may langis at gas. Opo. Senator, balikan ko lang po yung sinabi po ninyo kanina na sa gitna nga po nitong pagdeklara ng Pangulong Bongbong Marcos Jr. ng State of National Energy Emergency ay nakikita po yung tamang panahon po ito para maisulong itong claim po natin sa Sabah. Opo. Pero paano po natin mapupursigi po ng Marcos administration po niyan? Hindi ho ba ito magdudulot ng tensyon din sa relasyon natin with Malaysia? Hindi po. Hindi po ako naniniwala na magkakaroon ng tension po ito. Mas matensyon po yung ginagawa nila sa West Philippine Sea. Mas matensyon po yan dahil ang nangyari po dyan, nagkalabasan na ng mga, nagkaputulan na ng daliri, marami na pong nangyari. Ang Malaysia po ay maituturing natin na kamag-anak natin yan. Malay race din po tayo kung matatandaan po ninyo. At aminado din naman po ang Malaysia magmula pa noon na sa Marcos Sr., kung natatandaan niyo po, ilang beses po yan na nakipag-usap dyan sa Malaysia patungkol po dyan sa Sabah. Saka hindi na po uso ngayon yung nakikipaggera. Hindi na po uso yan. Magkakasama tayo sa ASEAN. Pwede pong mamagitan ang ASEAN dyan patungkol dyan atin sa dormant
claim. Ibig sabihin, matagal na po yan na nasa United Nations, matagal na po yan na pinag-uusapan, hindi po yan bagong desisyon. Yan po ay matagal na. Bubuhayin lang natin ang pakikipag-usap at hindi po ibig sabihin, ako po kung halimbawa, kung ako'y gagawing miyembro dyan, ng ating Pangulo, na hindi, sumama ka dyan sa negosasyon dyan. Hindi ko sasabihin, kunin natin ang Saba dahil imposible namin. Hindi na po mangyayari yan. Hindi na rin po papayag yung mga taong nakatira doon. Ang ibig ko lang pong sabihin, ang nais ko lang, magkaroon naman tayo ng party dyan. Kung ano man yung langis na nakukuha dyan, anggihan naman tayo. Oo, hindi naman ibig sabihin na lulusubin natin, amin na yan. Hindi na po mangyayari yan sa makatotohanan ng pag-uusap. Oo, kasi yun din sanang sunod kong tanong sa inyo, Senator. Kasi papayag ba yung Malaysia na kunin ng Pilipinas ito sa matagal na panahon, yan talaga'y pinagtatalunan na. Pero ang nakikita po ninyo, sa pamamagitan ng pag-uusap pa rin, dialogo pa rin with Malaysia, ay makiklaim natin itong Saba. Opo, alam niyo po, ako po alam naman po ng lahat na ako po ay Muslim. Ang mga kapatid po natin sa Malaysia ay Muslim din. At alam din naman po natin na ang magkakamag-anak, ang mga nasa Saba at ang mga nasa Sulu. Oo, ano po yan relatives. Opo, at hanggang sa mga panahon nito ay may trade po dyan na nangyayari. Yan po tunay na nagaganap. So wala pong away dyan. Ang kailangan lang natin ay pag-uusap. Buksan ang dormant claim. Ibig sabihin po ng dormant, hindi natin kasi hinayaan nating matulog. Bubuksan lang po natin. Bubuksan. At saka willing din ho kayo, bukas kayo na pwedeng kayo mismo manguna. Oo po. Dapat akong kasama dyan. Kasi kaibigan ko yung mga Malaysian. Ang Malaysian ambassador ay best friend ko. Opo. Kasi hindi po away ang gusto natin Ang gusto natin kumbaga, Britain tayo Tayo yung magkakamag-anak buhayin natin yun. At alam ko hindi madamot ng Malaysia. Hindi po madamot na bansa yan. Hindi po tayo mahihirapang makipag-usap. Opo, Senator, ASEAN chairman po tayo ngayong taon na ito. At tingin po ba ninyo, dapat munang, para makatipid, di muna tayo mag-host o gamitin natin itong pagkakataon bilang ASEAN chairman na makipagkaibigan nga, maghanap ng supply ng langis para sa interes na nakararaming Pilipino? Napakaganda po ng inyong mungkahi. Kung ako po ang tatanungin, meron po mga pagkakataon na dapat tayong magtipid. Meron po mga pagkakataon na kailangan din po tayong mamuhunan. Ito po yung mga pagkakataon na hindi natin po dapat ito i-cancel. Kasi ito po yung pagkakataon na makipag-usap po tayo ng diretsahan doon sa mga bansang membro ng ASEAN. Nakasama po tayong nagtatag. Tandaan po natin, Hindi po maganda na kasama tayong nagtatag ng ASEAN, bigla tayong magka-cancel. Siguro, ang pinakamaganda po niyan, at ginagawa din yan, lalo na Singapore, number 1 niya na mahilig tali ng kanilang sintron. Ipakita natin na ang Pilipinas, bagamat siya ang host, kailangan iparamdam natin na nagtali tayo ng sintron.